paano yun, mga kapatid? Eh, di ba, buhay pa yung mga taong yun? Di ba, buhay pa yung mga taong yun eh. Pero sabi nung anghel sa kanya, yan yung mga tao, nakita mo doon sa impyerno. Yun ang mangyayari sa mga tao. Di nag-ano si Barbanan, sabi nga ni Barbanan, parang nananaginip ba ako. Ngayon, kausap niya asawa niya, sabi niya, Meda, masyado na ba akong, masyado na ba akong, nakapag, basa ng marami, kung kaya ako nakakapag-isip ng ganito. Tapos kinulot niya kanyang sarili niya, sabi ni Barbanan, yun, naunawaan ko ano yung vision. Sabi niya, sa huling panahon ito, mga kapatid, amen, hindi namamalaya ng tao. Amen. Binuksan ng selyo, alam naman natin yung pagbubukas ng selyo. Ito yung ipinakita ng Diyos. Ang selyo, mga kapatid, ito yung mga pangalan natin na nakasulat doon. Amen. Ibinaba dito sa lupa para tawagin, mga kapatid, yung mga pangalan na nakasulat doon. Wala ka nang dadagdag eh. Ang maliligtas lamang, mga kapatid, yung talagang bride na itinalaga ng Diyos. Amen. Nawasa ang bride, makapakita ng mensahe, automatic yung susunod ka yun, mga kapatid. Amen. Pero sabi ni Barbanam, pero sino itong mga taong ito na nakita ko sa impyerno? Na kanilang kalagayan na ganito, mga kapatid. Sabi niya, muli, sa uling panahon ito, mga kapatid, kaya ipinangaral niya, souls that are in prison now. May mga tao ngayon, mga kapatid, Sadducee. Amen. Mga tao ngayon sa uling panahon. Alam niyo ba ang ministry ng bride, ang ministry natin? Kaya kita niyo, mga kapatid, sabi ni Barbanam, habang lalo mong ipinapangaral ang ebanghelyo, lalong nagiging masama ang tao. Di ba? Lalong nagiging pasaway, kapatid. Sabi naman parang, the more I preach the message, lalo siyang nagiging worse, kapatid. 7 times nag-ikot siya sa buong mundo, ibig na makabuti ang tao, lalong sumasama. Bakit, mga kapatid? Dahil ang hindi alam ng tao, mga kapatid, ang atmosphere ng impyerno ay nandito ngayon sa lupa. Amen. Bakit? Ang mga demonyo ay umahon din sa lupa. Amen. Para kuletahin ang kanilang mga subject, yung mga tao na ititira nila doon sa lupa, mga kapatid. At hindi ko kilala kung sino yung mga tao yun. Amen. Hindi ko kilala kung sino sila, mga kapatid. Pero ang sabi ng ebanghelyo, mga kapatid, ang aking tupay, dumidinig ng aking salita. Yung mga tao na ay duminig ng salita ng ating Panginoon, hindi sila talaga tuha. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ko kay Barnoy, ang mahalaga ipangaral natin ang ebanghelyo, mga kapatid. At isang araw, patutunayan ng Diyos, mga kapatid, kung sino talaga sa kanya, mga kapatid. Ngayon ay nasa ikatlong misteryo na tayo. Ano pang inaamin natin? Dumating ang propeta, namatay ang propeta. Amen. Ngayon yung espiritu, sabi ko kanina, yung huling ministeryo ng ating Panginoon ay doon sa impyerno. Si Brother Branham namatay na. Tama ba yung mga kapatid? Pero yung ministeryo niya, kaya na nailipat. Nailipat sa atin bilang kanyang bride, mga kapatid, at ngayon, nangangara tayo sa mga kaluluwang nakakulong sa impyerno. Amen? Impyerno, mga kapatid. Amen? Ang buhay sa mundong ito ay impyerno, mga kapatid. Takasan nyo, sabi naman lang, huwag nyo nasain. Amen, yung lugar papunta doon sa baba. Sino bang gusto lugar sa baba? Gusto ba dito, mga kapatid, ang lugar papunta sa baba? Kaya hanggat maaga, mga kapatid, siguraduhin yung sarili nyo. Dahil hindi na po biro ang panahon. Isang araw, anong kailangan natin? Magsisi tayo? Amen? Itong panahon ng pagsisisi. Lahat ng kasalanan ginagawa natin, mga kapatid, harap ng Panginoon. Magsisi tayo! Pag uwi mamaya, mga kapatid, pagsisihan natin ang mga kasalanan natin, mga kapatid. Dahil tandaan nyo, mga kapatid, itong boses ko, mga kapatid, maririnig yan pagdating ng judgment. Pagdating doon, daupo, mga kapatid, doon sa white ng judgment, lahat ng tao sa tayo, mga kapatid. Yung mga tao na dinatnan ng mensahe ng mga kapatid, yun yung mga tao na hahatulan sa huling kapanahunan ito, mga kapatid. Amen. Sabi niya, sapagkat ang babae daw na nabubuhay, 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang babae nabubuhay. Sige niyo, the woman that lives in this worldly condition, ang babae daw na nabubuhay dito sa kamundong pamumuhay sa mundong ito, ay patay. Kahit siya'y buhay. Ayun ang bigat doon. Gusto niyo bang maging patay buhay? Paano yung kapatid? If she rejects mercy, kapag tinanggal niya ang biyaya, she can cross the separating line. Nalala niyo ba, kapatid, dun sa may di ba yung impyerno dun sa ito'y tipo lang, mga kapatid, hindi ko sinasabing ito'y tipo lang. Naalala niyo, mga kapatid, nung namatay si Lazarus, yung kinakain ng aso yung sugat, di ba napunta siya doon sa paraiso? At yung mayaman naman napunta doon sa impyerno. At sabi na nung
mayaman, Lazarus, hayaan mo, iiti mo yung daliri sa tubig at isawsaw sa aking dila upang ko na may maibsa dito sa lugar ko. Sabi ni Lazarus, hindi ba pwede? Dahil merong pagitan. Bangin. Hindi na po pwedeng tumawid. Kung nandito ka, hindi ka na po pwedeng tumawid dito. Kung nandito ka sa paraiso, hindi ka na po pwedeng tumawid sa impyerno. At sabi ng ating prophet, if she rejects mercy, kapag tinanggihan nyo raw ang biyaya at hindi nyo ilakaran ang biyaya, sa huli pagkakataon, she can cross the separating line. Pupwede nyo raw, mga kapatid, malagpasan yung linya, mga kapatid, ng biyaya. Ang Diyos pala mabiyaya. Pero ang Diyos din po ay may linya ng biyaya. Ibig sabihin na may linya ng biyaya, mga kapatid, pag nilagpasan mo na yon, pag umabot ka dun sa kasukdulan, mga kapatid, amen, sabi dito, she can cross the separating line where there is no place for her no more. Pag umabot ka na raw sa kasukdulan, mga kapatid, at makita talaga ng Diyos, mga kapatid, alam niyo ba, alaan ng Diyos kung hanggang saan tayo tagal? Alam niyo ba, mga kapatid? Nalala niyo sa panahon ni Abraham? Di ba, nakipatawaran pa nga si Abraham kay sa Diyos, mga kapatid, dahil kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ang gusto ni Abraham, mailigtas ang Sodoma at Gomora. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung mayroong 50 bang tao dun wawasakin mo ba ang Sodoma at Gomora? Sabi ng ating Panginoon, kung may makita akong 50, hindi ko wawasakin sa 50. Panginoon, kung mayroong 40. Di ba, nakipagtawaran? Hanggang sa umabot saan? Sa 10. Sabi niya, Panginoon, wag nawang kayo makulitan sa akin. Kung mayroong 10. Sabi ng ating Panginoon, dahil sa 10, hindi ko susudugin ang Sodoma at Gomora. Pero humantong, mga kapatid, na sinulog ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Nangangahulugan na walang 10. Ilan lang, mga kapatid? 3 lang, mga kapatid. At 4 pa nga sila Si Lot, yung kanyang asawa, at yung kanyang 2 anak, mga kapatid. Amen? Walang 10, mga kapatid. Sapagkat dumating ang time, mga kapatid, na nilagpasan na nilang biyaya ng Diyos. Ang Diyos talaga mabiyaya. Pero huwag niyong antayin, mga kapatid, na malagpasan niyo yung biyaya ng Diyos, dahil ang kasunod doon, mga kapatid, ay paghatol. Sabi ng ating prophet, totoo yung papakinggan mo ang ebanghelyo. Pero pag nilagpasan mo, mga kapatid, ang biyaya na ibibigay ng Diyos sa atin, maaaring mapakinggan mo ang ebanghelyo, pero wala ka ng pagnanasang gumawa ng mabuti. Yun ang mabigat doon. Diba? Maaaring mapakinggan mo ang preaching ni Pastor, preaching ni Manoli, amen, preaching ng ibang mga ngaral, pero patuloy ka pa rin sa ginagawa mo, mga kapatid, huwag mong hayaan na manatili ang maling gawa sa buhay natin. Dahil pag yan ay nanatili sa atin, mga kapatid, amen, yan ang kadilimang babalot sa atin na kahit marinig natin ang ebanghelyo, hindi na tayo magnanasa gumawa ng mabuti. Amen. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam ang puso bawat isa dito. Pero sabi ni Urbana, mayroong linya talaga na ibigay ang Diyos. Na kapag dumating ka linya na yun, sabi ni Urbana, and then where is she at? With her painted eyes. Nasaan na ngayon yung babae na magpa sa linya, na ang kanyang mga mukha ay pinapula niya sa kanyang mga makeup, puputol ng buhok. She's across the line with no more way back to, and no more way to come back. Amen. Kapag nilagpasan mo raw yung mga kapatid, wala nang balikan na. Yun ang nakakatakot din, mga kapatid. Amen. No way to come back. And there's got to be a ministry preached to her. Sabi ba naman, kapag tinagyan niya, meron pa rin siya maririnig na ministeryo. Pero hindi na ministeryo para siya ay, maligtas. Kundi ministeryo para hatulan siya sa kanyang mga maling gawa. But remember, at that time, sabi ba na, kapag dumating yung panahon na yun, it's all over, it's done. It's just a hunting. Amen? Kapag dumating na rin kayo, at ngayon na nga, niniwala ako ngayon na Kasi wala man talaga maliligtas, kundi bride lang Naniniwala kayo ng kapatid? Wala nang ibang maliligtas sa panahon natin, mga kapatid, kulang bride lang. Ngayon, kung hindi talaga bride, ay talagang, kaya nga pinatatagal pa Diyos ang panahon dahil siya sala Di ba? Talagang dumadaan tayo pagsala. Yan yung mga kapatid. Maaaring sabihin ng mga Israelita nung dumating si Moses, ay dumating na ating kaligtasan. Dahil dumating si Moses. Amen? Pinakitaan sila ng mga tanda, mga kapatid. Ginati niya ang dagat. Ginawa niyang tubig, ginawa niyang duwang tubig.